ano mo. Ang situation niya, matawag na adapter. Ya din? Ang situation ba niya, matawag din nagka-adapter hindi. Online or online class. Na, kaya may sabang kabulan? So, Kabulan mayroong plasta. yung subject ba bro? Akida. It's clear or over clear? Over? Is it busy right now? Yeah, it's playing now. But you're not in front of the camera. Yeah. Ano yung camera? Bunda ko no? Ayaw, ayaw. Kuha na saan? It's clear? No, it's not yet. It's delayed. Can I check myself? No, it's delayed. Or what can I check myself? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino-sino ang naka-live ngayon, pwede kayong mag-comment kung hindi malinaw ang boses. Pwede rin kayong mag-comment kung meron kayong hindi ka nais-nais na nakikita. Yan, nilakihan ko ng konti ang pisara. Sa palagay ko ay makikita na yan. Mag-a-assign ako ng isang estudyante na kasi hindi ko makikita kung may nag-comment dyan. Kaya sino-sino ang volunteer? Berin, isa yung maka-volunteer. Save nyo in comments doon. Yari, yung mobile. Ay, no. I'll do it. Ako nag-comment? Welcome po. Nagsalamat dyan. Malinaw po ang boses. Okay na. In Pisara, mayroon nag-comment sila? White pa. Sa clear ha? Clear bro. Sa Banga mobile, clear na siya? clear siya. Nakitaan eh. Sa ikaw, Di sa rin ako. Di ako kakitaan? nakitaan ka sa Tunga? matungkad. Subay ako si Mibog. Biyan? Biyan? Good. Biyan na? Patasyado yun na tycoon. Okay raw, wala problema. Sa okay na yan. Biyan? Yan bro. Sa mayroon ilaw singpan. Bayo. Malindong. Biyan to ha? Isal malasing over bright to piniguro. Mahina yung ilaw. Mahina yung ilaw. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa Biyan, okay na. Okay na mare. Hindi sa bagong importante yung
Okay, so. Buko na mo rin importante. Inshallah. Sa bayo mo dito. Tigidlom ha? Tigid po. So, sa mga yan. Medyo malit po ang letters. Ako nag-comment ko. Tigidlom. Sulay ba jams inambok ilaw ini para iga ha kamera. Awas paharap pa ako. Sibo da? Ang kayo mo? Hindi ang. Ay, dito kita ko. Di na. Coba tayo guro. Okay na. Huwag sa pamapungon ta na. Biyan, punga ko na. Sibo da? Nabiyan. Sibo da? Sige mo daw. Wala na effect sinito. Sinilaw. Away ra epic. Useless din ini. Bigid gaman, hindi nakakitaan. Way, kay ingatan ko na unin sa wab. Sa wab sinsahaya sin ini. Sa saya sing kuan. Timigid lum ako. Ha? Anyway. Alhamdulillah, mga mahal kong kapatid sa Islam, ipagpaumanhin nyo kung hindi tayo masyadong maliwanag. Inshallah baka sa susunod ay liliwanag din. Ang mahalaga ay yung naririnig ninyo ang pinag-uusapan at nakikita nyo ang pisara. Yun lang naman ang importante. Ako nag-comment ko. Itaas ko no kaunti yung kuhan, camera. Bad to. Bag, manjari. Pataas pa. Maingat ka. Yan, ligot-ligot tayo niya. Bukon-bukon yan. Amin, kaya kaputan mo yan, ligot tayo siya. Bukon-bukon, ligotan na Ini. Akal ito. Yan. Na yan, okay na. Aywa. Okay. Yan. Okay na ko, no? Huwag pa nag-comment. Okay na. Kaya sana. Mga mahal na kapatid, gaya na sinabi ko, inshallah, baka sa susunod o bukas, inshallah, sa makalawa, mahanapan natin ng solusyon ang konting technical na problema dito sa ating studio. Pangalawang bilik ko bro. Inshallah, consume. Sisigan ko siya. Sa mga hindi nakakaalam, ito pong klase natin ay sa loob ng isang buwan. Araw-araw, 8:30 hanggang 9:30. Araw-araw sa loob ng isang buwan. Siguro mayroon sa inyo nagtatanong, UAE time. Meron siguro sa inyo ang nagtatanong, bakit isang buwan lang? Sa mga hindi nakakaalam, sapagkat nagdeklara ang ministry dito sa UAE na walang klase ang mga paaralan. At kabilang na rin ang mga Islamic Center at Quran Center. Kaya ang ginawa natin ay habang hinihintay natin yung isang buwan, gagawa tayo ng ibada, gagamitin natin ang technology
na nilikha ng Allah. At yun ay ang tinatawag na e-class o kaya e-learning. Gagamit tayo ng online sa mga mayroong wifi, malakas ang wifi niya. Sa mga mayroong Facebook. At sinadya naming after Isha dahil baka kako karamihan ay nasa bahay na. At mga mahal kong kapatid sa Islam, hindi namin inaasahan, ang akala lang namin itong programa na to ay 1 dosena o 2 dosena lang ang mag-a-attend. Subalit, hindi inaasahan, halos umabot ng 200 ang nag-join. Ewan ko kung umabot na ng 200. Anyway, ang importante ay ang programa na to ay may particular na subject. Ang maipapayo ko sa mga talibul ilm, sa mga nais makakuha ng kaalaman, ang advice ko sa inyo ay gumastos kayo fisabilillah. Bumili kayo ng isang notebook. Magsasaksi siya sa Yawm al-Qiyamah. Isang lapis o ballpen. Magsasaksi siya sa Yawm al-Qiyamah. Nagagamitin mo ang notebook na yon. Ang lahat ng maririnig mo na bago para sa iyo ay subukan nyo isulat dahil Tagalog naman ito. Kaya, yon ang maipapayo ko sa mga talibul ilm. Dahil magsasaksi yon sa atin na ginamit natin ang pera natin, 1 dirham, 2 dirhams, pinambili natin ng notebook para lamang gagamitin sa 1 month na pag-aaral. Yun ang advice. Hindi ko sinabing mandatory. Advice. At ang advice ay take it or leave it. Kapag nagustuhan nyo ang advice, take it. Kung hindi nyo nagustuhan, leave it. Walang diskusyon, walang dapat pag-usapan. Dahil hindi natin alam, baka may marinig tayo na bago sa pandinig natin, bagong kaalaman, edi isulat natin. Upang hindi makalimutan. Katulad ngayon, pwede niyong isulat ang schedule natin. Every Saturday, katulad ng araw na ito, ay akida. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa akida. Every Sunday ay tungkol sa tarbiyah. At mayroon na akong mga libro na i-post ko dito sa group na gagamitin. PDF file. Nasa sa inyo kung i-print nyo o hindi nyo i-print, walang problema. At least alam nyo kung anong libro ang ating pinag-uusapan. Ibig sabihin ng tarbiyah, pag-uugali ng tao, pag-uugali niya tungo sa dakilang Allah, pag-uugali niya tungo sa kapwa-tao niya,
at pag-uugali niya sa sarili niya. Iyon ang every Sunday. Kaya napakaganda ng mga topic. Masya Allah. Pero hindi galing sa akin. Galing sa libro. Pag-aaralan natin, sabay-sabay tayo. Every Monday, ayon dyan sa nakasulat, para sa mga talibul ilm na nag-aaral ng Arabic grammar, meron tayong nahusar. Masya Allah. Every Monday yun. Kaya yung mga mahilig sa Arab, mahilig sa sarf, yan, every Monday. Di natin alam na marami tayong matutunan. Tapos ito pa, ito ang bago. Yung Tuesday. Imla. Spelling. Kapag natuto kayo dito sa imla, marunong kayong magsulat. Kapag may marinig kayo, kaya niyong isulat ang narinig niyo. Inshallah, may matutunan din tayo dito sa imla sa mga talibul ilm. Oo, sa mga hindi nakapag-aral, medyo hindi nila maunawaan. Subalit ito ang maipapangako ko sa inyo. Maunawaan nyo ang pinag-usapan at hindi. Kapag kayo ay nakinig, insya Allah, bibigyan kayo ng Allah ng rewards sa pakikinig nyo. At hindi natin alam, baka bibigyan din kayo ng pangunawa ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. O hindi natin alam, baka yung dahil sa hindi mo naunawaan ang pinag-uusapan sa nahusar o kaya sa imla, baka yun ang magtulak, mabigyan ka tayo ng hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baka yun ang maging motivation, mamotivate ka, sabi mo, parang maganda yung pinag-uusapan pero hindi ko naintindihan. Inshallah, pupunta ako sa markaz o pupunta ako, mag-aral ako kahit saang markaz. Di naging motivation mo yung hindi mo alam. Dahil hindi mo alam, kaya na-encourage kang alamin. Naging curious ka. Kaya yung curiosity mo na hindi mo alam at gusto mong malaman, yun ay palatandaan ng kabutihan. Every Wednesday, ito, napakaganda rin ito, itong Wednesday. Hadith. Mga salita ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam nyo mga kapatid, ang hidayah ay nasa propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ang nakakaalam ng tamang landas. Kaya sino-sino ang may alam siya sa mga katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin mayroon siyang hidayah. At napakarami. Kaya hindi natin masisi bakit ang ibang tao, dahil sa malayo sila sa hadith, dahil sa kawalang alam nila sa hadith, kahit anong hugot ang kanilang kinukulikta. Nagagandahan sila sa mga hugot ng mga tao. Hindi nila alam kung hugot ang pag-uusapan, subhanallah, wala nang hihigit pa sa salita ng Allah
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang khairul kalam, kalamullah. Ang pinakamainam na hugot, kung hugot ang kailangan natin sa buhay, ang pinakamainam na pagkukunan natin ng hugot o aral sa buhay, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay walang iba kung hindi ang salita ng Allah. Walang hihigit. Wa khairul haji, Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gabay naman ang kailangan natin. Kung gabay ang kailangan natin, gabay sa buhay natin, gabay sa relihiyon natin, gabay sa pagpapamilya natin, gabay sa pagkakaibigan natin, gabay sa negosyo natin, kung gabay naman ang pag-uusapan, khairul haji, Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamainam na gabay, guidance o mentor, pinakamainam na mentor, hindi si Professor Pulano, hindi si Dr. Pulano, subalit ang pinakamainam, kung mentor ang kailangan mo, kung gabay ang kailangan mo, wala nang hihigit sa gabay ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun yung every Wednesday. Kaya napakaganda. Kahit man lang isang hadis na mapag-aralan natin sa isang gabi, yun ay malaking bagay na ating maging gabay dito sa mundo at hanggang sa kabilang mundo. Pagdating naman ng Thursday, subhanallah, tafsir, pangunawa sa Quran, paliwanag ng Quran. At mga kapatid, hindi po ako ang magtatafsir. Ang mga ulama, tafsir ng mga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Uunawain natin ang Quran ayon sa pangunawa ng mga ulama. Sila ang authority. Sila ang nakakaalam. At napakaganda rin nito. Dahil sino-sino ang may hadis ang mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Na sino-sino ang khairukum, ang mainam sa inyo. Huwag nang magturuan. Hindi sinabing ang mainam si born Muslim o ang mainam si new Muslim. Hindi ganon. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma, khairukum, ang mainam sa inyo sa paningin ng Allah, hindi si taga Mindanao, hindi si taga Saudi Arabia. Pero ang sinabi ng propeta, khairukum, ang mainam sa inyo, wag na kayong mag-discuss, wag na kayong magsudlat mata. Alam niyo magsudlat mata? Ang mainam sa inyo yung pinag-aralan niya ang Quran. Man ta'allama al-Quran, pinag-aralan niya ang Quran. At hindi lang sa pagbabasa. Yung marunong kang magbasa, may tajwid, makharijul huruf, hindi hanggang doon lang. Pati ang tafsir, pag-aralan mo ang tafsir. Kasi kung hindi natin pag-aralan ng tafsir, marunong lang tayong magbasa, ang boses natin ay parang si mga imam ng Quran. Masya Allah, Sheikh Abdul Basit ang boses natin. Pero dahil hindi natin pinag-aralan ang tafsir, walang paida.
yung hindi natin maisabuhay ang tafsir, ang Quran, dahil hindi natin maisabuhay hanggang basa. Kaya hindi hanggang basa ang Quran. Pag-aralan natin ang tafsir ng Quran. At insyaallah, every Thursday, kukuha tayo ng aya sa loob ng Quran sa abot ng ating makakaya. Bibigyan natin ng tafsir, babasahin natin ang libro, tafsir ng mga ulama. Baka sakaling mayroon tayong matutunan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli, yung Friday, subhanallah, yung Friday, napakaganda rin. Actually, maganda lahat. Pero mashallah, ang Friday, fiqhul ad'iyya wal azkar. Ibig sabihin, pangunawa natin sa mga dasal natin. Yung mga dasal na naisaulo natin. Naunawaan kaya natin ang mga dasal na yan. O kayo yung mga zikir. Yung Bismillahirrahmanirrahim, halimbawa lang. Pag-aralan natin ang fiqhi ng isti'adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na nababalisa, natatakot ang mga tao dahil sa mga pangyayari, dahil sa mga virus. Ang isa sa mga proteksyon natin ay yung dua at saka zikir. Yung dasal natin sa Allah, panalangin natin sa Allah, at yung zikir natin tulad ng A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhanallah. Isang pangungusap o dalawang pangungusap, pero mashallah, kung napag-aralan mo ang fiqh niya, napag-aralan mo ang meaning niya, sa oras na dinadasal mo siya, nasa puso't isipan mo ang meaning ng dinadasal mo na yan, subhanallah. Anong uri ng kapahamakan ang tatama sa tao kung siya ay binigyan ng Allah ng proteksyon? Anong kapahamakan ang darating sa tao kung siya ay binigyan? Kaya napaka-importante na ang lumalabas na dua sa bibig natin, ang lumalabas na zikir sa bibig natin, naiintindihan natin. Yun na yung gusto nating pag-aaralan. Yung tasbih natin sa ruku', halimbawa, sa oras na yuyuko ka, napakagandang posisyon ng pagsamba, yung yuko, yung ruku'. Ano kaya ang ibig sabihin ng Subhana Rabbiyal Azim? Ayun, uunawain mo yun. Yun ang fiqh na sinasabi dito. Yung uunawain mo kung ano yung binabasa mo dyan. At bakit yan ang binabasa mo? Sa dami-dami ng azkar, sa dami-dami ng tasbih, bakit yan? Ang adhan, halimbawa, ano ibig sabihin ng Allahu Akbar? Jazakallahu khairan. Ano ibig sabihin? Yun ang fiqhu, yun ang pag-aaralan natin sa Friday. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Fiqhu, ibig sabihin ng fiqhu, pangunawa, understanding. Uunawain natin ang ad'iyya, yung mga dasal natin, yung mga selected na dasal natin, insyaallah. Lalong-lalo na yung mga dasal natin sa panahon natin ngayon. Yung dasal na Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pag-aralan mo yun. Halimbawa lang, yung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, yan mga azkar. Pag-aaralan natin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sa Friday. Wallahu a'la wa a'lam bisawab. Ibig sabihin, sa loob ng
7 araw, may 7 subject tayong pag-uusapan. Not necessary matapos natin ang libro. Sa bawat may pinag-uusapan tayo, mayroon lang tayong 1% na naunawaan natin ng tamang pangunawa. Magpasalamat na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nadagdagan ang ating pangunawa. Not necessary 100%. Bakit? Dahil mga kapatid, ang understanding, ang pangunawa, yan ay grasya. Mayroong tao, 100% ang ibibigay sa kanya ng Allah na kanyang understanding. Kapag mayroon siyang binabasa, mayroon siyang 100% kaagad. May mga tao 50% at hindi natin yung kasalanan. Hindi tayo ang nag-control ng ating pangunawa. At for your information, may mga tao 0%. Kailangang ulitin mo ng 40 times bago niya maintindihan ang pinag-uusapan. Meron. Mga ulama, mga estudyante ng mga ulama natin noon. Ibig sabihin, hindi natin yung kasalanan, mga kapatid. Hindi natin kasalanan bakit mayroong matangkad, mayroong nano. Hindi natin kasalanan bakit may maitim, may puti, may mapula. Hindi natin kasalanan bakit may matangos ang ilong, may pango. Hindi rin natin kasalanan kung bakit may mga tao sa loob ng 100% na kaalaman na binigay ng isang nagtuturo, hindi yun kasalanan niya kung 2% lang ang naunawa niya. Bakit? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay. Pero mga kapatid, for your information, naintindihan mo, hindi mo naintindihan, basta sincere ka, naupo ka dyan sa pamamahay mo, nakasampig ka dyan sa salasit mo, for the sake, ang intention mo, makinig sa isang oras na yan, bibigyan ka ng Allah ng kabutihan sa Yawmal Qiyamah. Subhanallah. Ang pakikinig, subhanallah, hindi lang natin alam na ang pakikinig ay napakaganda dahil mayroon tayong matutunan. Gaya ng sinabi ko, hindi 100%, pero kung may nakuha kang 1%, 5%, 10%, magpasalamat ka sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo bakit? Bakit tayo magpasalamat? Dahil binigyan ka ng Allah ng 5% at least. Kaysa naman yung buong gabi mo ay 12 hours walang nadagdag na iman, hindi nadagdagan ng iman mo o hindi nadagdagan ang kaalaman mo. Kaya samantalain natin, mga mahal kong kapatid sa Islam, itong isang buwan, samantalain natin. Huwag nating i-underestimate. Hindi natin alam kung ano ang mga gawain nating kabutihan na ikakapasok natin sa rida ng Allah. Hindi natin alam saan sa mga gawain nating mabuti ang tatanggapin ng Allah. Kaya wag nating i-underestimate. Itong isang buwan na to, hindi natin alam. Baka mayroong mapag-usapan dito, hindi natin alam. Tapos nalaman natin. Katulad ngayon, ang libro na ginamit natin ngayon ay libro sinulat ng isang sheikh
si Muhammad ibn Jamil Zinu, at pinamagatan niya Aqidatu kulli Muslim. Aqida, dahil ang subject natin ay aqida. Sabi niya, Aqidatu kulli Muslim. Ito, sabi niya, ang aqida na dapat malaman ng lahat ng Muslim. Biruin mo sa pamagat pa lang, parang nabubusog na tayo eh. Sabi niya, ito ang aqida, ito ang paniniwala ng puso na dapat paniwalaan, dapat malaman kulli Muslim, ng lahat ng Muslim. Ako nag-comment? Sabi ko na yung kuwan. Uya, sibi pa yan. Hindi ba sa po kinako na? Yan. Alam niyo ang maganda dito sa studio natin, tumatanggap kami ng comment. Kapag sinabi ng nag-comment, medyo maliit, pinapalaki namin yan. Saan ka pa humanap ng ganong klaseng studio? Kaya ini-entertain namin ang comment nyo maliban sa comment na pangdidisturbo. Hindi namin nyo ini-entertain. Sino-sino ang nais mang disturbo, sasabihin lang namin, take it or leave it. Nagustuhan mo, take it. Hindi mo nagustuhan, yalla, bye-bye. Kaya sa palagay ko ay nakikita na yan. Yan. Ano, hindi pa? Ang kuno, kuwan mo, echo. Ha? Pag-echo ko. Okay. Jazakallah khairan sa nag-comment. Alam nyo na itong studio natin, high-tech to eh. Ayan. Ayan, how about that? Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Yan, okay na. Ano? Kuwan, kuwan. Ano sa palagay nyo? Okay na yan? Okay. Nag-hard to siya. Okay. Ito ang pamagat ng libro. Aqidatu, paniniwala. Paniniwala sa puso ng lahat ng Muslim na dapat niyang malaman. Ang nagsulat, si Sheikh Muhammad bin Jamil Zinu. At alam ba ninyo mga kapatid, bakit ito, sa dami-dami ng mga libro na pwede nating pagpipilian, mashallah marami. Pero bakit ito ang taupik sa atin? Bakit ito ang nagustuhan natin? Alam nyo bakit? Tanungin nyo ako bakit. Dahil mga kapatid, ang method na ginamit ng author, question and answer. Subhanallah. Question and answer. Limbawa, ito. Question number 1. Nakita nyo yan? Nakita nyo? Ang question number 1. Sabi niya, Limadha khalaqana Allahu Ta'ala. Natanong ba nyo ang sarili nyo? O kayong nakikinig, tinanong ba nyo ang sarili nyo kung bakit tayo nilikha ng Allah? Para ano? Para mag-Facebook? Para mag-Boracay? Para mag-tourist? Para kumain ng kawari? Matulog sa umaga? Matulog sa gabi, gumising sa umaga, maligo, pumasok ng trabaho,
kumain sa tanghali. Pagkatapos ng trabaho, balik na naman sa bahay, manood ng Eat Bulaga, kumain na naman. Tapos, matulog na naman sa gabi, gising na naman sa umaga. Ganun na lang ba ang routine ng buhay natin? Nilikha ba tayo ng Allah dahil doon? Kaya tanungin nga natin ang sarili natin, limadha khalaqana Allahu Ta'ala? Nilikha ka ba ng Allah dyan sa ginagawa mo ngayon? Tingnan natin ang sagot. At Masya Allah, mga kapatid, ang libro na to ay napakaganda. Bakit? Dahil sa bawat katanungan, sasagutin siya ng ayah sa loob ng Quran. Ayah. Yan. Ito ang jawab. Tingnan muna natin ang sagot. Sabi niya, khalaqana lina'budahu wala nusyrik bihi syai'a. Yun lang pala ang dahilan. Kaya tayo nilikha upang sambahin natin ang Allah, mag-ibada tayo. Yun pala. Kaya Masya Allah. At ano, kumpleto na? Kapag nag-ibada ka, kumpleto na? Sabi niya, nag-ibada na ako. Kumpleto na yon? Hindi. Dahil may nakakasira ng ibada. Kailangan mag-ibada ka at hindi at iwasan mo ang nakakasira ng ibada. Alam niyo bakit? Dahil kung nag-ibada ka tapos nasira din, parang hindi ka nag-ibada. Ang equivalent niya ay 0. Dahil 1 minus 1, di 0. Ibig sabihin, nag-ibada ka, nasira, nakagawa ka ng nakakasira ng ibada, di 0, parang hindi ka nakapag-ibada. Kaya tingnan nyo ang jawab. Sabi niya, khalaqana lina'budahu. Sabi niya, nilikha tayo para mag-ibada sa dakilang Allah. 50%. Pero hindi pa yung kompleto. Huwag kang magtiwala dyan sa ibada mo. Ang remaining 50% na nakakasira ng ibada natin ay ang tinatawag na shirk. Yung gawaing shirk. Kailangan palang iwasan yun. Yun ang 100% ng ating ibada. Ang 100% ng ating ibada ay gagawa ka ng ibada 50% plus iiwasan mo ang gawaing shirk. Kaya sino-sino ang nag-ibada at iniwasan niya ang shirk na kumpleto. At yun na yun ang la ilaha illallah. Yun na ang nafi at saka isbat. Ibig sabihin, hindi sapat, huwag kang kampante, huwag kang magyabang. Sabi mo, nagdasal na ako, nag-ayuno ako sa Ramadan, nag-i'tikaf ako, nag-hajj. Oo, yung mga pinaggagawa mo, nag-ibada ka. Pero huwag kang kampante dyan. Bakit? Baka nakagawa ka ng gawaing shirk. At ang gawaing shirk ay nakakasira ng ibada. Kaya ang mga taong matatalino, hindi sapat sa kanya ang magtayo siya ng bahay
Hindi yun sapat. Lalagyan niya ng anti-anay. Ewan ko kung ano ang tawag sa anti-anay. Hindi ko alam. Dahil kung hindi niya lalagyan ng anti-anay, yung itinayo niyang bahay, kakainin ng anay. After lilipas ang ilang panahon, nakita niya, nakakiring na ang bahay niya. Hindi na balance. Kung hindi na balance ang bahay mo, naging 45 degree na, isipin mo kung paano kayo maglakad sa loob ng bahay, naka 45 degree. Ibig sabihin, ang taong matalino, mga kapatid, hindi sapat sa kanya ang gagawa siya ng isang gawain, hindi yun sapat. Gagawa din siya ng pag-iwas, protection. Yun ang taong matalino. At yun ang sistema na itinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ulama, khalaqana, nilikha tayo ng Allah, lina'budahu, upang sambahin siya. At hindi lang yun, hindi kompleto ang pagsamba, wala nusyrik bihi syai'a. Kailangang iwasan natin ang nakakasira ng samba. At yun ay walang iba kung hindi ang mga gawaing shirk. Kaya ang isang Muslim, obligado sa kanya, pag-aralan niya kung ano ang ibada. At kapag nalaman na niya ang mga anwaul ibada, ano ang next na pag-aaralan niya? Pag-aaralan na naman niya ang mga anwa'u shirk. Ano ang mga gawaing shirk? Bakit? Para ano? Dahil kung hindi mo alam ang shirk, hindi mo maiiwasan. Sino-sino ang hindi niya alam ang gawaing shirk, makakagawa siya ng shirk. Wallahu a'la wa a'lam bisawab. Alam ko mayroon sa inyo magtatanong. Sasabihin niya, Waisa miyaso. Waisa. Nahibal. Okay ra. Nagkukuan ta. Nagsusulis. Mga kapatid, sabi natin, mayroon sa inyo magtatanong. Sabi niya, Ustads, yung kasagutan na yan ay baka gawa-gawa yan ng alip. Sabi niya, saan ang dalil? Kasi lahat naman ng tao marunong magsalita. Lahat ng tao marunong gawa-gawa ng salita. Kaya kajari patayon mo James pag-usbuhion. Ay bukon. Yan na biyanin ko ang pag-usbuk ka ba? May naunahan niya. Yan. Ka ba? May tayan. Yan. Ito na. Diyan na. Makajari hubluton mo usi balik. Balikan. Ayat to na. Alhamdulillah. Sabi ng iba, Ustads, baka yung salitang yan, yang khalaqana lina'budahu wala nusyrik bihi syai'a. Baka sabi niya yung gawa-gawa lang yan. Hindi po. Mga ulama, hindi sila gumagawa. Nandito ang dalil. Yan. Sabi niya dito, ad-dalilu minal Qur'an. Sabi niya, ano ang basihan ng sagot na yon? Ano ang basihan niya sa loob ng Quran? Sabi niya, buksan niyo ang Suratul Zariyat. Yan. Tingnan niyo ang ganda.
Nilagay pa ang pangalan ng surah, Suratul Zariyat. At hindi lang yun, nilagay pa ang ayah number 56. At ito ang ayah. Sabi ng Allah sa loob ng Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Mayroon niyang yaul mutakallim, ya'buduni, pero tinanggal. Huwag niyo muna akong tanungin bakit tinanggal. Pero kung titingnan ninyo yan sa Quran, kasra ang nun. At magtataka kayo, bakit kasra ang nun? Sabi ng aya, hindi ko nilikha ang jin at ang tao para mag-mini-mini, para mag-shopping-shopping. Hindi yun ang purpose. Para kumain lang. Lahat ng bagong restaurant papasukin. Baka makolesterol kayo dyan. Hindi po yun ang dahilan. Nilikha ko ang tao at ang jin. Ano talaga ang dahilan? Illa liya'buduni. Maliban sa upang sasambahin nila ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun na yung sagot kanina ng mga ulama. Sabi niya khalaqana, hindi ito khalaqna, hindi sukun ang qaf, kasi kapag sukun ang qaf sa sarf, kapag sukun ang qaf, nilikha namin. Pero hindi yan sukun, patha yan. Yan, patha. Lagyan natin ng patha. Sa mga estudyante ng sarf, kapag sukun yan, iba ang meaning. Kapag patha yan, iba ang meaning. Yan. Sa sarf yan, mapag-aralan nyo mga anak apo ni Adam. Sa sarf. Masya Allah, ang Arabic, sukun at patha, nabago ang meaning. Ano ang meaning niya kapag sukun? We created. Ano ang meaning ng patha? He created us. Pero mo yun? Guhit lang. Nagkaiba ang yun ang subject na sarf. Kaya mag-aral tayo ng sarf at sasabihin ko sa inyo, napakadali at mag-i-enjoy kayo. Mas masarap siya sa ice cream na chocolate. Sarf. Sabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang jin at ang tao para sila ay magwali-waliw lang, mag-life-life. No. Hindi ko sila nilikha sa ganung uri ng pamumuhay. Subalit nilikha ko sila upang sambahin nila ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ustads, may dalil ba yan sa hadith? Opo, may hadith. At ang hadith na yan ay muttafaqun alay. Ang ibig sabihin ng muttafaqun alay, nagkaisa ang dalawang imam. Yung imam ng hadith na nag-ipon ng mga hadith sahih. Nagsakripisyo sila, ginugol nila ang buhay nila para magkolekta ng mga hadith na siguradong sahih. Walang kasinungalingan. Hindi corrupt na hadith o hindi yung fabricated na hadith, hindi. Yung hadith sahih. Tulad na Imam Bukhari at ni Imam Muslim. Ito yung hadith. Haqqullah alal ibad
ang karapatan ng Allah sa kanyang alipin ay ya'buduhu, ay sambahin nila siya. Ano, kompleto na yon? Kompleto na? Dahil sinamba mo ng Allah, okay na? Happy ka na? Hindi. May karugtong ang hadith. Subhanallah. May karugtong. Ibig sabihin dito, hindi sapat ito. Beware. Hindi sapat yan. Yang ya'buduhu. Sinamba. Hindi pala yan sapat. Kailangan magawa mo rin ito. Ito yung second part. Ano yon? Wala yusriku bihi syai'a. At huwag silang gumawa ng shirk. Ito na yung sinabi natin kanina. Ito na yung sinabi natin kanina na hindi kumpleto ang ibada kung mag-ibada ka lang tapos na, no. Dahil pwedeng masira siya. Sino ang nagsabi? Ito, hadith. Hadith ang nagsabi. Na huwag kang kampante na gumagawa ka na ng kabutihan. Dahil mayroong nakakasira ng kabutihan. May nakakasira ng ibada. Ano yon? Ang number 1 na nakakasira ay ang shirk. Ustads, ano po ang shirk? Inshallah, malalaman din natin. Malalaman natin kung ano ang mga gawaing shirk. Ang importante, inutusan tayong mag-ibada at inutusan tayong umiwas sa shirk. Yan ang karapatan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam bis-sawab. Tapos na yata. 10 minutes pero. Mayroon pa tayong 3 minuto. Yun ang unang katanungan, mga mahal kong kapatid sa Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Matulog kayo ngayong gabi. Itanim nyo sa puso nyo, i-memorize nyo. At huwag nyong kalimutan magpakailanman na ang katanungan na ito, bakit tayo nilikha ng Allah? Ang sagot niya ay yung binanggit ng isang dalil sa aya sa loob ng Quran at isang hadith na binanggit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kaya pala tayo nilikha dahil sa 2 bagay. Ano yon? Gumawa ng ibada, umiwas sa shirk. Hindi pwedeng pipili ka. Hindi pwedeng sabi mo, ako, favor ako doon sa gumawa lang ng ibada. Paano na yung shirk? Kaliwali shirk. Hindi pwede. Kailangan gagawa ka ng ibada at umiwas ka sa shirk. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ang lahat ng nasabi kong tama, yun ay taufik at hidayah mula sa Allah. Ang nasabi kong biro, yun ay galing sa sarili ko at humihingi ako ng kapatawaran sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kunin nyo ang salita ng Allah, unawain nyo, isa puso nyo, isang katanungan na unawaan nyo, ang kasagutan ay mas mabuti kaysa kayamanan. At ang katanungan na to, siya ang number 1. Siya ang number 1. Bakit? Dahil ito ang katanungan ng lahat ng tao. Bakit daw siya nilikha? Hanggang ngayon, marami ang hindi nakakaalam. Ang iba ay naligaw ng landas dahil hindi tumama ang kanyang akala.
Ang iba ay lumampas pero hindi umabot. Bahala na kayo doon mag-isip. Biruin mo, lumampas pero hindi umabot. Kaya humingi tayo ng taufik at hidayah sa Allah na sana ay ang lahat ng paniniwala natin ay kukunin natin sa Quran at kukunin natin sa hadith. Kung may magtanong sa inyo, o kayong mga Muslim, mayroon ba kayong iman? May paniniwala ba kayo? Sabi mo, meron. Saan ang source nyo? Saan nyo kinukuha yung paniniwala nyo? Sabi mo, sa Quran at saka sa Sunnah. Kung may pinaniniwalaan ka, siguraduhin mo na galing yan sa Quran at galing sa Sunnah. Period. Period. Kapag hindi ang galing sa Quran at hindi galing sa Sunnah, maaaring tama yan, maaaring mali yan. Pero kung galing sa Quran at galing sa sahih na hadith, 100% yan ay tama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Paumanhin sa mga pagkukulang sa laki ng letra, insyaAllah ma-adjust din natin yan. At sa mga boses, kung hindi siya malinaw, insyaAllah. Lahat naman talaga ng bagay kapag sa simula, hindi yan mape-perfect. Kaya paumanhin doon. Ang importante, alhamdulillah, sa patnubay at gabay ng Allah ay nakapagsimula tayo. Iyon ang importante. Alhamdulillah, nakapagsimula tayo ngayong gabi. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, magkita-kita tayo bukas para sa isang subject. Allahumma wafikna Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wala halla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Pataya wakato, James. Kan ko, 59. Kung may katanungan kayo, comment kayo dyan at hintayin nyo kung sasagutin kayo o hindi. Uy, amoy ito papatay ko. Di, okay na. Kuha na sa dyan yan to. Ay, ayaw, ako na. Ako. Ada kala makuhan mo. Di maka-comment na sila sambil ka na ka. 59 yung attendance bro. 59 yung attendance. Papalutot.